Hello guys! Welcome and welcome back to my channel, Grow with Lynn. At andito ako ngayon sa aking area ng mga aloe. Medyo uminit dito na area na guys. Hindi gaya na dati na 10 AM lang ata bago pa magkakaroon ng araw. Tapos 12, wala na naman yung araw. Ngayon, mas maaga yung araw dito. Mga 9 AM meron na yung araw guys. Up to mga 2. Ganun. Pinagriripat ko na pala. Kawawa talaga ito si agave ko na to guys. Kasi nga, tinaob to ng pusa. Tapos, sobrang tagal guys bago ko siya itinanim ulit. Nagbigay siya ng baby kahit na hindi siya nakatanim sa soil. Yun, nilinisan ko lang siya ng konti dito. Hindi ko nga natanggal lahat. Ang tigas ng yung mga to yung dahon niya na yan. So, siguro natuwa na yan siya kasi nga naitanim ko na siya sa wakas. Tapos, si Tessellata. Matagal na to sa akin guys eh. Lagi siyang nataob. Marami na sana ito siya. Clump na sana kung hindi laging nagagalaw. Ngayon, binigyan ko yung pansin kasi may paparating ako ng mga haworthia and aloe. Tapos nag-clearing ako sa area na to kasi bala kong lagyan ng mga bagong dating ko na aloe or haworthia ba. Tumaob dito yung mga pots na ganito yung nakaraan. Ito nga oh. Ayan. Konti na lang yung soil kasi tinaob tapos namatay na si Indica. Sayang. Inangat ko na pala yung ito guys, bubong niya para pumasok yung hangin at saka maganda yung aeration dito sa area na to. Mga cryptanthus ko rin guys, inayos ko kasi ito siya. Parang ginawa ko na tong air plant. Hindi siya nakatanim sa soil. Talagang napakapabaya kong plant mom. Ang ganda pa naman ng dahon nito. Bigay ito ng kapatid ko. Matagal na guys. Mga 4 years ago na. Matagal na ako nag-alaga ng cryptanthus kasi gusto ko sila din talaga. Gusto ko nga maparami sila pero parang konti lang ata ang variety na meron at hindi ko masyadong pinurso kasi mas gusto ko pa rin yung succulents. Kung bumili ako ng mas marami nito na variety, mas mabuhay ito sa akin kasi hindi ito maarte talaga yung mga cryptanthus. Yan. So, isa lang ito nung binigay ng kapatid ko at nagbigay siya ng babies kahit na ginawa ko siyang air plant. Nakalutang lang siya sa soil kasi tinaob yung soil at hindi ko na nabalik. Sobrang tagal bago ko, gaya din nung Tessellata, sobrang tagal bago ako binigyan ng attention sila. So, buhay pa rin naman sila kahit na gano'n na pinabayaan ko. Ito hindi ko alam yung ID niya. Ito naman guys, mas bago lang yan siya. Binili ko yan sila sa Shopee. Sabay ito sila. Si Starlight ang tawag niyan. Hindi siya dumami sa akin guys. Hindi ko alam kung baka sa soil. Pero lumaki naman siya. Ang liit niya nung dumating sa akin. Tapos ito naman si Brown Star. Ito yung sobrang pagkadami-dami na. Hindi ko na mabilang kasi meron pa siya mga baby sa ilalim. Gaya nito oh. Ayan. Binanim ko siya sa malaking pot na. Ang ganda niyan guys. Pag nagtanim ka ng mga cryptanthus, wala kang problema sa kanila. Mga insect, wala kang problema. Problema mo lang sunburn. Gaya niyan. Pero hindi din naman ganoon kaselan sila sa araw. Ito lang kasi hindi nakatanim sa soil. Kaya ganun ang nangyayari. Madali siyang nasunog. Hindi ko alam yung ID nito. Basta aloe siya na green. Ayan, nilipat ko siya sa mas malaking recycled pot. Tapos, ito yung mga binigay ng kapatid ko guys. Ayan, nag-clump na sila kasi nagkakaroon ng maraming babies. Ito yung pinaka-mother, 1, 2, at saka 3 sa ganito na variety. Tapos, nagkakaroon na siya ng maraming babies. Ayan, oh. Ayan, sobrang dami. Hindi ko din ito nadidiligan ng madalas guys. Ito naman siya, meron na siyang flower. Ayan. Hindi pa mamumukadkad. So, ilang variety ba nandito? 1, 2, 3. Same lang silang dalawa. 3 at saka may pang-apat dito. Ayan. Nalunod. Siguro i-separate ko na lang ito siya ng pot para hindi siya maano dyan. Hindi siya malunod. Meron na din palang baby ito guys, oh. Ayan, baby niya yan. Ang galing naman. Pinabayaan ko lang yan dyan. Okay naman sila sa masyadong mainit. Kahit hindi mo masyadong diligan, okay lang din ang aloe. Ito, lalo na ito, oh. Yung star aloe ko, lalo na yan. Sobrang kulang sa dilig yan. Pati din ito.
Ayan sila, mga kulang sa dilig. Tapos, namulaklak na naman ulit. Ito siya na aloe. Galing ito kay Ma'am Janilyn na sa Rowden. Ayan, marami na siyang babies. Nilipat ko na rin siya sa mas malaking pot kasi ang pot nito ay ganito lang dati. So, nilipat ko siya para mas lumaki pa yung mga babies niya. Sobrang dami na talaga, guys. 1, 2, 3, 4, 5 yung babies niya. So, nagkakaroon siya ng stress na color. Yan, medyo nagpipink siya dyan. Ito naman, hindi ko alam yung kanyang ID. Hindi naman kasi ako familiar sa mga ID ng mga aloe. Parang hindi naman dagdagan yung kanyang babies, guys. Pero, lumalaki lang siya. Medyo sunog. Ito yung hindi kinakaya yung init. Makadahil sa pot niya na hindi malalim. Tapos, minsanan ko lang din nadiligan. Tapos, ito din. Lumaki na siya at meron na siyang babies. Ayan, meron pa dyan sa likod, oh. Oh, ang dami niyang babies, guys. Umuulan na naman. Medyo maulan ngayon ang panahon namin dito. Degree na ata ito siya, guys. Na Haworthia. Dati, nung dumating, wala itong ganito na mga color, guys. Yan, pati ito, oh. Ito lumabas yung kanyang ganyan-ganyan. Parang mga ganyan ata talaga yung kanyang color. Na-surprise ako kasi nung in-uproot ko siya, ang dami pala niyang baby sa ilalim na nakabaon, hindi nakalabas. Kasi nga, sobrang liit nung pot na pinaglagyan ko sa kanya at dahil hindi na makalabas sa ibabaw, pumailalim yung kanyang mga babies. Ito yun siya, dalawa. Yung nasa ilalim. Tapos ito nakadikit na sa pinakagilid ng pot. Yan, inayos ko lang. Tapos, nilagay sa malaking pot para lumaki naman ang babies. Kasi nagkaka-stress. Stress or sunog? Sunog ata talaga yan, guys. Nilipat ko naman dito si Queen Victoria. Meron siyang mga ganito. Hindi ko lang kung fungus ba siya, guys. Baka dahil doon sa kanyang pot, kaya ganyan yung kanyang kulay. Or sa soil mix. Titingnan ko pa kung magre-recover siya dito. Ansimidosis hair. Para ngayon lang siya nakaka-recover. Kasi meron na siyang mga ganyan, o pausbong na mga sanga-sanga or mga tangkay-tangkay. Ito nasunog to sa araw. Hindi direct sun, sa mainit na temperature. Kaya nga, inangat ko itong kanilang bubong para makapasok yung hangin kasi nasusunog sila dito. Mukhang makaka-recover naman ito siya dahil meron na siya mga bagong tangkay na tumubo. Meron pala siyang sugat dyan. Huwag naman sana. Ito naman yung Forever Rich ko. Matagal na to sa akin, guys. Mga 4 years na rin. Hala, nagpakita ulit yung variegations. Nakakatuwa. Kasi dati, hindi naman ito var nung binigay ng kapatid ko. Nagpakita lang yung variegations niya nung tumaba-taba siya. Tapos, tinapakan siya ng manok. At yun, nawala ulit yung variegation. Nasisira yung mga dahon. Pinabayaan ko siya. Tapos, dumami siya. Ayan, napuno na yung pot na to. Ayan, dami sira ng mga dahon niya, guys. Ngayon ko lang siya inalagaan ulit. Ayan, at naglabas siya ng variegations. Nilipat ko na rin itong Sansevieria ko na to, guys. Ito silang dalawa, medyo semi-rare. Medyo rare ito sila ata. Matagal na to sa akin siya, mga 4 years na or 3 years mahigit. Pero, hindi siya nagbigay sa akin ng babies noon, guys. Simula noon tumaob siya at pinabayaan ko siya doon sa palanggana na pinagtamnan ko ng gulay at naka-rain or shine yun, ay nagbigay siya ng babies din at tumaba yung kanyang mga dahon. Ayan, gumanda yung kulay niya, guys. Kasi nga naka-rain or shine ito. 3 na pala yung babies niya. Nilipat ko na dito kasi matagal ko na siyang pinabayaan doon. Dwarf, Sansevieria ata. Hindi ko alam yung pinaka-ID nito. Nilipat ko siya. Ang liit ng pinagtamnan ko nito. Tapos tumaba siya, guys. At nagbigay ng maraming babies. Ayan, ang ganda nga eh. Ayan siya. At ang ganda ng tips niya, guys. Ayan oh. Orange. Ayan. Binalik ko pala dito itong mga Supreme ko na var, guys. Ayan, mga packetoids ko na variegated. Kasi dumalas yung ulan at mukhang hindi nila kinakaya yung sobrang tubig. Kaya binalik ko dito para magkaka-stress ulit yung kanilang mga dahon. At binihead ko siya. Ito yung head niya, oh. Ayan. Tuming kamay ko. Ito yung head niya. Meron na siyang stress na color. Tapos ito naman yung pinakamalaki. Pinugot ko rin kasi ang haba ng leeg niya, guys. Ayan. Tapos sobrang laki ng head. Mahaba yung stem. Pero okay naman kasi mataba naman yung stem. Kaya naman sana niya yung head. Pero ayan. Gusto ko na lang na i-separate ito ng tanim para clamp siya. Hindi naman siya crested.
para clamp siyang tingnan. Tapos, yung bottom part niya ay para magkaroon ng maraming babies. Yun lang muna ang nandito sa aking area ng mga aloe. Madadagdagan din ito sa pagdating nung order ko na yun. And that was all, guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating video sa araw na to. And see you in the next one. Like and subscribe.